ay ang NMAX TechMax. Hindi yan maganda sa mga baguhan pa lang nagmumotor. Well, nung una, sang-ayon ako doon. Pero nung masubukan ko ang motor na to, nagbago ang isip ko. Para sa akin, ang motor na to, perfect sa mga beginner. Actually, kung maibabalik ko lang yung panahon na kakasimula ko palang mahilig sa pagmumotor at hypothetically available na ang NMAX TechMax during that time, ito sa tingin ko ang perfect para sa akin as a beginner noon. Pero bago kayo magtaas ng kilay dyan or mag-comment ng negatibo, panoorin nyo muna ang buong video na to. 2015, nung mahilig or magsimula akong mahilig mag-rides. At dahil doon, sa loob lang ng isang taon, nakabili ako ng 3 motor. Una, yung Sniper MX 135. Tapos nasundan yon ng Honda Click 125. Tapos yung panghuli, bumili ako ng Sniper 150, yung version 1. At yun nga yung sinabi ko kanina na kung hypothetically speaking, inilabas itong NMAX TechMax, during that time, for sure, ito yung motor na bibilhin ko. At hindi yung 3. As a newbie. At ito yung mga rason kung bakit. Pinakauna dyan, gastos. Now don't get me wrong, yes, alam ko na mahal yung Yamaha NMAX TechMax sa presyo niyang 175,000 pesos. Pero during that time, yung 3 motor na binili ko, nagkakahalaga din ng kulang-kulang 260,000 pesos. So makakatipid ako kung iisang motor lang yung bibilhin ko. Kasi syempre, mas maraming motor, mas maraming gastos sa gas, sa maintenance, at sa renewal ng rehistro. Pangalawang rason, safety features. Itong Yamaha NMAX kasi merong dual channel ABS. May protection tayo para hindi totally mag-lock yung gulong during emergencies na napatodo piga tayo sa brakes. At dahil doon hindi basta-basta mag-e-slide yung gulong ng motor natin at mapapaikli yung stopping distance. Personally kasi, nung relatively bago pa ako sa mga rides, na-disgrasya ako. Ang gamit ko na motor, Sniper 150 sa basang daan. Medyo naging agresibo ako sa brake at yon, nag-slide yung gulong ko. Buti na lang naka full gear ako nun. Now kung may ABS sana yung motor ko during that time, maring di ako madisgrasya. Now di ko sinasabi na pag merong ABS yung mga motor natin, 100% safe tayo. Walang ganon. Anyway, ang NMAX TechMax meron ding tinatawag na traction control system. Naproteksyon naman natin para hindi mag-overspin yung likod na gulong at mawalan tayo ng balanse. Sa mga panahon na medyo agresibo tayo sa throttle, lalong-lalo na sa daan na madulas, mahina yung traction ng gulong natin, for example, basa sa ulan. Pangatlo, madali siyang gamitin kasi scooter yung pinag-uusapan natin dito. Gas and go ka lang. Ito yung motor na pwede kang kumain ng burger habang nasa stoplight ka. Kasi wala kang iintindihin na clutch. Tapos meron ka pang paglalagyan ng tirang pagkain mo dun sa compartment sa harap. Saka may USB Type-C charging port ka rin in case gusto mong i-charge yung cellphone mo. At kung marami ka talagang dala, meron ka ring U-Box na magagamit na around 25 liters yung capacity. More than enough yon sa mga usual nating dala. Pero pagdating sa helmet, syempre magdedepende na yon sa laki ng shell. Anyway, meron din itong smart key so wala ka ng physical key na gagamitin. Mas convenient siya given na kung malapit ka na sa motor mo, pipihitin mo na lang yung control knob. Saka idagdag ko na rin na yung gas tank capacity niya is 7.1 liters. Tapos yung location niya naman nasa harapan. So hindi ka na kailangan pang tumayo para magpagas. Of course, di ko malilimutan yung magandang display niya na merong built-in Garmin navigation na pwede nating i-connect sa ating mga cellphone para meron tayong turn-by-turn guide sa mga lugar na pupuntahan natin. Napakalaking tulong nito sa mga lugar na hindi tayo masyadong pamilyar. Pangapat, komportable ang motor na to. Para sa akin, parang naging synonymous na yung pangalang NMAX sa comfort. Yung ergonomics niya, pwedeng-pwede sa mga long rides. Relax yung hawak natin sa manabela, ganun din yung posisyon ng ating mga paa. Now, yung seat height niya around 770mm. Tamang-tama lang sa height ko na 5'8". I mean, kahit typical Pinoy height lang na 5'4", kayang-kaya ang motor na to. Siguro hindi lang lapat yung dalawang paa. By the way, ang ground clearance ng motor na to is 125mm. Now, yung suspension naman niya, meron ding improvement kumpara sa previous version. So far, sa naging experience ko, hindi tumutukod yung front forks. Tapos, yung likod na suspension niya, meron ng baso or sub-tank. Tapos nakatono siya na medyo matigas. Which means mas predictable siya sa medyo agresibong riding. Sa mga simentado at smooth na daan katulad ng dito sa amin, wala siyang problema. Pero kung medyo malubak at off-road na, syempre hindi na siya ganun kakomportable. Panglima, magandang performance at handling niya. Ika nga, Yamaha is Yamaha. Maganda at responsive ang makina nito. Now sa mga nagtatanong, well, kapareha pa rin naman siya ng makina ng previous version. Pero yung advantage nito is yung YEC VT or Yamaha Electric
CVT. Na kung di ako nagkakamali, first of its kind, especially sa sub 200 na category ng scooters. Instead na dependent sa bola yung posisyon ng belt habang umaandar, kontrolado na ito ng electronics. At dahil dyan, pwede kang mag-shift pataas o pababa sa motor na to. Pipindutin mo lang yung Y-shift button na nasa kaliwang part ng manibela. Mas advantageous siya kung meron kang angkas, paahon, palusong, o kaya gusto mong mag-overtake. Para kasi siyang manual na bike or sabihin na natin semi-automatic siya kasi meron ka ng option para mag-shift. Yan. First. Dalawa. Pangatlo. So hindi siya yung typical scooter na throttle lang saka brake yung magagamit mo para makontrol mo yung bilis mo. Meron ka ng additional layer of control, yung pagkambyo. At dahil din sa pagkambyo na yan, mas magiging maganda, mas magiging safe yung pagmumotor natin, lalong-lalo na sa mga downhill at palikulikong daan. Kasi mas maganda na at meron ka ng control sa engine braking. Downshifting. Now, gusto kong i-emphasize ang part na to kasi yung iba dyan na sinasabing wala namang engine braking yung mga scooter. Actually, meron. Hindi lang ganun kalakasan. At yun nga, hindi natin kayang i-control katulad nitong Yamaha NMAX TechMax. Saka, yun nga, nakakatulong ito pagdating sa safety. Kasi kung yung tinatahak na daan natin is downhill, syempre, ang primary control natin is yung brake. Now, kung hindi ka masyadong confident sa brake, at hindi ka masyadong confident sa skill mo, ibababad mo yung brake mo. Mangyayari dyan, iinit yung brake pads mo, yung disc mo, at maaring mawalan ka ng preno. Yun yung nangyari sa isang mag-asawa yata or magjowa na nakita or nabalita na nadisgrasya gamit ang isang scooter. Now with NMAX TechMax, syempre, meron ka ng shift button para sa additional layer of control, ma-downshift mo for engine braking. Anyway, bukod sa Y-shift button, meron ka rin pagpipilian na riding mode. Merong T or touring, saka merong sports mode. So kung gusto mo lang ng chill ride, touring mode. Kung gusto mo naman ng medyo agresibo, sports mode. Na pagdating naman sa handling at stability, napaka-effortless ng motor na to dalhin. Nimble yet stable, mapakurbada man yan o straight na daan. Hindi malikot, it inspires confidence. Para siyang kaibigan na matagal mo nang hindi nakita. Pero once na nagkatagpo kayo ulit, walang ilangan na nangyayari. Kumbaga, napaka-familiar ng riding characteristics ng motor na to. Hindi mo na kailangan pang magkaroon ng adjustment or kung meron man, napakaikling panahon lang. Now, pag-usapan naman natin yung looks niya kasi dito sa part na to, 50-50 ako. Usually kasi, pagdating sa mga bagong motor tapos bagong design, medyo hindi ako ganun ka-fan. Pero, as the time goes by, napapansin ko rin naman na nai-inlove ako or nade-develop ako sa mga looks nila. Ganun yung feeling ko dito sa NMAX TechMax. Kung napansin nyo kasi yung version ng NMAX from version 1, 2, at ito ngayon yung 3, mas naging modern looking siya, mas naging agresibo, mas naging sharp, mas may kanto at yung mga ilaw niya may angas or mas maangas. Now speaking of ilaw, base sa naging experience ko, satisfactory naman yung nabibigay niya ang liwanag sa gabi. And by the way, gusto ko lang i-point out merong projector yung ilaw ng motor na to. Na kung meron na akong isang bagay na talagang na-appreciate ko sa mga ilaw ng motor na to, ito yung integrated yung mga signal lights niya. Hindi siya naka-usle na pwedeng masage at mabali. Anyway, kung meron na akong negatibo or hindi masyadong nagustuhan sa motor na to, ito yung mga yon. Unang-una, yung maintenance. Knowing na bagong teknolohiya, yung YECVT, hindi mo siya pwedeng basta-basta na lang pahawakan sa mga siraniko dyan sa gilid-gilid. Imbis na maliit lang yung problema or wala ka talagang problema, magpapalinis ka lang ng CVT, baka lumaki pa or magkaroon pa ng problema. Dito kasi sa probinsya namin, hindi masyadong marami yung kasa ng Yamaha. Saka dito mismo sa bayan namin, walang malapit. Kailangan mo pang pumunta or 1 to 2 towns away pa. So yun yung isang concern ko pagdating sa motor na to. Pangalawa is yung gas consumption. Hindi siya ganun katipid relative sa ibang scooters. Around 33 to 37 kilometers per liter yung konsumo niya sa gas. Pero syempre, maraming factors ang nakakaapekto sa gas consumption. Pwedeng yung throttle habit. Pangalawa yung daan, palusong ba, paahon ba. Yung bigat, meron ka bang karga, meron ka bang angkas. Tapos yung hangin, meron ka bang kasalubong na hangin.
So maraming factors ang makakaapekto dyan. Anyway, with all that being said, mas marami pa rin yung advantages or sabihin na natin mga positibo kaysa sa negatibo pagdating sa motor na to. Yes, relatively mahal siya para sa isang sub 200 scooter. Pero kung iisipin naman kasi natin, given na loaded ang motor na to, in terms of safety features, comfort, ease of use, saka performance, I think justified naman yung presyo niya. Now kung kayo naman yung tatanungin, ano yung masasabi nyo? Comment nyo sa baba.